Good morning, Kuya. At sa lahat po ng kasama niyo sa sambayan ng UNTV. At sa lahat po ng manonood, good morning po. Ang ikukonsulta ko po is yung pong anak ko, lagi pong tinutubuan ng pigsa. Every week. Kumisan meron. Pag naman isang buwan, mga dalawa, lagi po siya, nung po nag-start po siya nung siya ay 15 years old. Hanggang ngayon po. Ilang taon na po yung anak nyo? Ogie, ilang taon na yung anak mo? 18 years old po. 18? Years old. 18 ha? 8, 1, 0. Oo. Okay, 18 years old. Ay, 1, 0, 1. Umuo naman eh. Umuo naman. 1, 8, 18 years old. Doc Sara, ikaw ang aming ditong dermatology, ano ba? Tao siya. Kasi pag pinag-uusapan yung madalas tinutubuan ng pigsa, ang madalas na nadidinig ko nun sa mga matatanda, sabi, madumi ang dugo niyan. Yeah, sinasabi. Di ba yun ang sinasabi nila, no? Pero, Saka kaya po paulit-ulit, di ba? Lagi po kaya daw sinasabi yan. paulit-ulit dahil madumi ang dugo. Bakit ba ganun? At saka, ano ba ang talagang maganda para wag nang umuulit-ulit yung pigsa? Okay. Sige. Unang-una po, magandang umaga, Tatay Ogie, no? Yun pong sa pigsa, sa balat po kasi natin, may tinatawag tayong normal flora. Ano yun? Meron tayong bacteria na, na normal lang na nasa balat natin. Ngayon, pag kunyari nagkamot ka, or kunyari yung iba nagsishave sa mga babae, ganyan, o kaya may nabunot lang ng mga buhok, basta anything na pwede magkaroon ng opening, nakakapasok po yung bacteria. Yun po yung pinag-uumpisahan. Ngayon, yung tanong po niya na paulit-ulit, ang nangyayari po kasi akala natin, pag natuyo, wala na siya. Sa totoo lang po, nandun pa po siya. Tapos yung bacteria po na yan, kaya niya mag-form ng tunnel sa ilalim. Kaya pag nagkameron ka dito, pag hindi nagamot ng maayos, meron na naman dito after a month, dito na naman. Kaya lumilipat-lipat. Yes, pero nandun lang po sa area na yon actually. Kunyari, sa puwet, puro doon lang po. Pag dito naman sa, kunyari, dito sa may ilalim ng kilikili, puro doon po. So, ang nangyayari kasi dapat, pag nagka-piksa, maganda maikonsulta rin. Kasi meron nung piksa na hindi nakukuha kasi yung pinaka-capsule. Dapat po yan, i-excise, o kaya tawag natin IND, hihiwaan, tapos i-drain po yung lahat ng laman. Pag hindi po natanggal yon, nandun lang siya, and then pag nagkaroon na ng panibago, paulit-ulit lang po. Tapos bukod po doon, dapat po bigyan po ng magandang klase ng antibiotic. Usually, cloxacillin, yun po yung mga antibiotic na pang soft tissues po. Hindi pwede pong kahit anong antibiotic Ako lang. iniinom ko dati dyan sa Eporex. Okay din po siya. Kasi mayroon po yung rin sa soft tissues. Pero din meron po. sinasabi naman na pagka naramdaman mo magpipigsa ka na, iinumin mo para wag nang tumuloy. Tama ba yun? Actually, Kasi kaya ibas, dalawang Apo. school of thought eh. Sabi nila, kailangan palabasin, paputukin. Yung iba naman, pwede namang hindi na tumutuloy, iniinuman ng gamot. Actually, pareho pong tama yung sinabi niyo, Kuya. Kung meron pong piksa, mag-inom na po ng gamot, and then yung iba po ginagawa, pwede po nating anuhan ng maligamgam na tubig. Kasi po ang nangyayari, gumaganda po yung daloy ng yung blood flow. So pagka maraming dugong pumupunta, white blood cells, kaya mas naghihinog ho kagad. So ngayon, para nagkakamata kagad, no? Pero ano ba, kailangan ba talaga pahinugin o... Kasi meron nga hindi na dumadating doon sa point na yon, natutunaw siya sa loob. Apo. Parang dahil doon sa gamot na iniinom. Na the reason why I know that is kasi there was one time sa bahagi ng buhay ko na madalas akong magkaroon ng pigsa. Ang nangyayari ngayon, nung bata ako, ang nangyayari, kasi basketball dito, basketball doon, ang nangyayari, umiinom na ako ng gamot. Pag ano ba, naramdaman. Kasi ang sakit niyan eh. Yung pagka sa gabi, yung naghahakot ng nana, ang sakit niyan. Bahagyang mabangga na umaaray ka. So, natuklasan ko nga yung gamot na hindi na tumutuloy. Ang ginagamit ko nga yung Seporex. Pag naramdaman ko medyo parang may tumitigas na gano'n, minum ako kagad nun. Pero meron pa sinasabing ibang gamot na para wag na daw tumuloy. Mas maganda ba na wag pabayaan tumuloy o pabayaan talagang mahinog at tanggalin? Actually, pareho pong dapat antibiotic. Pagkatapos dapat matanggal pa rin ho. Kasi pag hindi mo siya natanggal, akala mo na ito yun, andun lang sa loob, paulit-ulit po siya. Nawala ngayon, akala so, hindi mo... siya na-eliminate ng antibiotic? Pag nandun, matindi po yung infection, depende po kasi ganong kalala sa loob eh. Yung ang hindi pa maganda nito, pag hindi ko kagad natanggal, tapos malala pala, akala mo okay na nainuman na ng gamot, pwede ho yung pumunta sa pamuscle, pwede yung papunta sa bone. Okay? So may ganun po siyang complication na pwede siyang maglala. Kaya dapat nga sigurado mo na natanggal talaga siya bukod dun sa pag-inom mo ng antibiotic. Okay.
kung pabalik-balik na, tapos meron ka ng broad spectrum antibiotic, medyo marami ka nang nagamit, ideally, maganda din dyan, i-culture. Kukuha ka ng specimen dun sa sugat and then dadalhin mo sa laboratory, sisilipin sa microscope. Ano bang klaseng bacteria meron talaga tong pigsa na to? Kasi kung recurrent na, hindi lang, palagay ko, multi-bacteria na to, hindi ito isang common bacteria lang, maaaring hindi lang Staphylococcus yung common yan, mas maganda i-culture siya at doon ngayon lalagyan ng mga antibiotiko doon sa culture kung saan siya mamamatay para mas talagang ma-hit mo yung infection. klase, Yes, oo. kung anong antibiotic ang kailangan niya. Usually, kung talagang madami na, ka-OG, no? Kung marami na talaga siyang pabalik-balik na, pwede hong doblehin nyo yung antibiotic, i-combine na ninyo. Sabi ni Doktora nga, yung cloxacillin, you can add another like clindamycin or maybe yung Ceporex na sinasabi ni Kuya, pwede nyo na hong i-combine yan. Total 18 years old naman yan. Madali po ang dosaging sa mga may edad na. No? Secondary, pangalawa din yung kalinisan, napaka-importante po yung hygiene. Tsaka yung binabanggit nga ni Kuya na yung trauma, kasi kamukha ni Kuya, nagbabasketball siya dati, maaaring nauuntog, nagkakaroon ng initially cellulitis muna, pamumula lang ng balat, tapos mamamaga. And then pag napabayaan nga, lalo na pag makatay, nakakamot, nagkakaroon ng open wound, and then that's the time na magkakaroon ng pigsa. Kung sa mga hairy areas naman, yung tinatawag na folliculitis, medyo mas mabigat gamutin. Kamukha kung sa kilikili, maraming pores yan, di ba, Doktora? Napakasakit, hindi ka nga makapag-deodorant or hindi mo maigalaw, tumitigas yung area. So pag ganun, we suggest hospitalization. Pa-admit na natin, suswero yan, lalagyan ng antibiotic, and then we have to drain. Bubuksan na natin po yung lugar na yun para talagang matanggal natin lahat. Mga docs, isa pang source din ng pigsa yung ingrown hair. Di ba pag Yeah. tumubo siyang ganyan, tapos namamaga. Tama ka, nagsa-start siya as folliculitis, namamaga yung dun sa area, yung sa may follicle niya. Tapos, pag hindi natanggal, lumalaki na ng lumalaki, ayan na. Pero, matanong ko lang, Ogie, nasa laya naman yung anak mo. Wala naman sa jail. Naipacheck up po naman po siya sa doktor. Ang nangyari po, dalawang derma na po na pinagpa-check upan ko ay, hindi nga po, nabalik pa rin siya at nabalik. Yun po. Ayan. Oh, sige. Ganito. Hindi, kaya ako nabanggit yung dahil sa jail, madalas sakit yan. Yun ba ngayon na mainit ngayon? Yun ba, does it actually parang yung contribute, nakaka-aggravate ba yun? O- Pwede rin, Kuya, kasi po, nangyayari, kung mainit, tapos nagkakamot, Mas kung meron madumi na, mas yung madumi paligid. ang paligid. Mas apag ko kasi medyo oily at mamantika tayo, mas madali yung kapitan ng dumi. Ganito na lang, Ogie, para mas maganda, baka pwede mong dalhin dito sa atin para makita ni Doc Sara, ni Doc Bong, ni Doc Mon, ni Doc Joseph, o pagka hindi pa naman nadali yan, apat-apat ako. Diba? Kung apat yung pigsa ng anak mo, pag tigitigisahan na lang. Diba? Para mas mabilis, ha? Ogie? Sige po. Salamat po. Okay, salamat. Ayan. Actually, natanong ko si Doc Mon, parang sabi kasi niya, nakakahawa daw yung pigsa. So parang paano ba siya nahawa? As in, pag mahawakan ko lang, there's a tendency na mahawa ba? Or pag ginamit ko yung gamit niya, paano ba yun mga docs? Hindi, usually pag may break sa skin or minsan yung simpleng dikit lang tapos nagkumikis-kis, kakaroon ng mga minor abrasions, enough na yun para... Kasi may bacteria pa rin yun eh. Oo. So yung yung pagkakadikit-dikit nila. Pero pwede din dun sa gamit, di ba? Gamit. Yung gamit ng ginamit ng isang may Kaya pigsa. damit. Kaya dapat nga rin, shaver, Medyas, huwag niyo ipapagamit sa iba. Anything that can cause po minor injury, bawal pong gamitin. Oo, kaya wag kayong nag-share ng mga shaver, lalo na yung mga disposable shaver. Oo, lalo na yung pag halimbawa pumasok kayo ng bathroom, nakakita kayo hindi nyo naman shaver, nakakita kayo ng shaver dun sa merong shower room. Nako, delikado 'yan, oh, 'di ba? Oh, mas maganda yung Yung kuya yung pinipisa na pigsa, advisable ba yun? Di ba usually mga tatanda ganun? Pisa hindi para lumabas sa bote. kasi noon, 'di ba, may pampahinog sila nilalagyan ng koyo. Kuya. Di ba? Koyo. Lalagay mo na gano'n para mas madali daw mahinog. Tama ba yun? Yun ba o myth ba yan? O ano ba yan? Siyempre, Medical ano ba yan? Nakasanayan na kasi. Nakasanayan yan kahit nung mga bata pa tayo.
meron talaga nung koyok. Pero technically, hindi talaga siya nakakatulong dun sa pigsa. Kasi talagang yan ginagawa para madali mahinog, lagyan ng koyo. Tapos pag nakita mo na yung mata. Medyo sumusungaw-sungaw na. Kumuha ka ng bote ng soft drinks. Silip-silipin mo ka, tsaka mo Boom! Tapos nag-squirt. Sino mo yung soft drinks? Kailangan mo lang dyan konting asin. Sipsipin mo na.